We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Ipakakalat ang mahigit sa 2,500 na pulis sa Pangasinan para sa barangay and SK elections at Undas 2023. Ang detalye tutukan sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Chris, nakalatag na nga ang deployment plan ng PNP at kanilang counterpart para sa inaasahang long holiday. Mula yan sa eleksyon hanggang sa Undas. Nakatutok na ang kapulisan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 sa October 30 hanggang sa araw ng Undas sa November 1. Expect yung influx ng ating mga tourists sa province natin, considering yung mga tourist destinations natin dito sa province. Kaya isang planning na po yan sa after ng election, dire-diretso sa Undas po yan. Mahigit 2,500 police personnel ang i-deploy ng Police Provincial Office sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Iba pa rito ang augmentation force mula sa Police Regional Office 1. Bukod sa mga sementeryo, magde-deploy rin ng pwersa ng PNP sa mga kakalsadahan para bantayan ang daloy ng trapiko at sa mga tourist destination na dadagsain sa long holiday. Alam naman natin itong Region 1 is heaven for tourists, local tourists, kasi dahil lang sa T-Plex natin, in 3 or 4 hours nandito na sila sa area natin. Bago pa maghiwalay pauwi sa kani-kanilang bayan, naisipan ni na Jomar at kanyang mga kaklase na magbanding malapit sa dagat. Siyempre gusto din namin, parang leisure din namin, kaming magkakaibigan, magkakasama, as parang ito yung way namin para malesen yung stress at saka exam na din kasi namin. Susulitin daw nilang mamasyal sa mga tourist destination sa kanilang bayan sa long holiday. Nakahanda ng Provincial Tourism Office sa dagsa ng mga bisita. Ang mga local government units po natin, tourism officers po, sila po ang may kanya-kanyang off-plan holiday po yan, long weekend. So yes, we're expecting them na they are preparing the service industry. Dito naman sa bayan ng Kalasyaw ay 100% ng prepared ang mga kapulisan para nga mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa dalawang malalaki aktibidad nga ng ating bansa. Samantala, payo rin nila sa publiko, especially nga itong mga bisita at turista na dadayo sa mga tourist destinations, na panatilihin ang kalinisan sa lugar. Huwag magkalat ng basura o mag-iwan ng basura sa lugar. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Ilang bahagi ng sementeryo sa Bangaldan, Pangasinan nakitaan ng mga ahas. Kaya raw pahirapan sa paglilinis. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Isang linggo bago ang araw ng Undas, matataas at makakapal pa rin ang mga damo na bumalot sa mga nicho sa mga sementeryo sa Bangaldan, Pangasinan. Bilang na bilang pa lang ang mga nicho na nalinisan. Nakakita raw kasi ng ahas sa madamong bahagi ng sementeryo ilan naglilinis, tulad ni Mang Francisco. Yung pagbukod ko ng damo, may ahas na malit pa lang yun. Natakot din ako. Kaya iniwanan ko muna. Babalikan ko ng mamaya. Ayon sa caretaker ng Catholic Cemetery, problema nila ngayon na walang may gustong maglinis, lalo na sa bandang likuran ng sementeryo. Marami talaga, ma'am. Kasi nandyan sila sa minsan nasa ilalim sila ng nicho. Sa darating na weekend, inaasahang marami na ang maglilinis sa sementeryo. At para hindi na mahirapan ng mga maglilinis, ay nag-spray na ng weed killer o pamatay damo ang caretaker. Paraan din daw ito para maitaboy ang mga ahas sa lugar. Samantala, nakahanda na ang mga pulis na itatalaga sa mga sementeryo sa bayan. Kaakibat ng mga Bangaldan pulis ang poso at iba pang force multiplier na magbibigay seguridad.
may mga initial na kami, arrangement, ano yung mga traffic flow, yun yung napag-uusapan, ano yung mga gagawin or ano yung mga restrictions na gagawin during the ondas. Samantala, sa mga maagang papasyal sa mga nicho ng yumaong mahal sa buhay, nagpaalala ang otoridad na sundin ang mga tagubili ng PNP at LGU. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nadagdagan ang areas of concern sa Region 1 ayon sa COMELEC. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Nasa 62 na ang election areas of concern sa Region 1. Yan ang bagong datos na inilabas ng COMELEC Regional Office 1 matapos ang isinagawang command conference ng Regional Joint Security Control Center. Pinakamarami sa lalawigan ng La Union na may 48 barangay na nasa ilalim ng yellow category. Ibig sabihin, may intense political rivalry. Samantala, itinaas sa orange category o election of immediate concern ang Barangay Asin East, Malasiki, Pangasinan matapos ituring na election-related incident ang pamamaril sa isang incumbent barangay kagawad na kumakandidato sa pagkabarangay chairman. Napag-usapan din kahapon na pwede nilang dagdagan ng pwersa coming from the AFP. Yung mga areas na katulad ng ganyan na categorize as election area of immediate concern. Samantala, wala namang dumagdag sa reklamo ng vote buying, pero ilang campaign poster ang nakitang ipinaskil sa mga puno na labag sa panuntunan ng COMELEC. Kung mayroon silang kakarapin na kaso, but before that, ang ginagawa din namin muna ay nino-notify namin sila para nang sa ganun ay sila na lang muna yung magtanggal ng kanilang mga illegally posted campaign materials. Pero within the time frame na ibinigay namin at hindi sila pumilot ay nakasuot sila. Nagsagawa na rin ang PROA ng simultaneous multi-agency send-off kahapon kasabay ang turnover ng security forces at resources para sa BSKA 2023. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Isang abandonadong bahay sa Dagupan City halos matakpan na sa dami ng nakakabit na campaign posters. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Mula sa itaas hanggang sa ibabang bahagi ng bahay na ito sa Barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City, tad-tad ng campaign poster ng iba't ibang kandidato. Halos matakpan na ng mga tarpaulin ng dingding ng bahay. Ayon sa mga nakatira malapit sa bahay, nasa ibang bansa ang may-ari nito. Basta na lang daw nagkabit ang mga kandidato sa lugar. Dismayado sila dahil nagmistulang eyesore ang mga ikinabit na campaign poster. Ay, hindi nga maganda. Kasi mayroon naman patakaran yata na sinabi ng COMELEC na kwan eh. Hindi naman sila sumusunod. Ibig sabihin yan, hindi sila karapat-dapat na iboto. Ayon sa COMELEC, maaring magbaklas ang may-ari ng bahay o establishmento na nilagyan ng campaign poster nang walang pahintulot. Bawal din ang mga oversized na tarpaulin ng mga kandidato. Anytime po pwedeng baklasin yan nung mismong may-ari ng bahay kahit na hindi na i-report sa tanggapan ng COMELEC. Mas maganda nga i-document pa po ng mga owners ng private property, pwede hong ireklamo. Ipinagbabawal din ang pagpapatugtog ng malalakas na campaign jingle sa 10 oras ng gabi. Maaring ireklamo ang mga kandidatong may malalakas na campaign jingle. Ang pakiusap kasi natin, huwag naman na sanang magpagtugtog sa ating gabi o kaya madaling araw. So yung during daytime lamang. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Sa ibang balita, pagsalpok ng rider sa palikong SUV sa Magsingal, Ilocos Sur, nakuhanan ng CCTV. May ulat si Ivy Hernando. Masdan ang SUV na ito na nakaparada sa outer lane ng National Highway ng Barangay Santa Monica, Magsingal, Ilocos Sur. Makikita na tsumetsyempo ang driver na makapasok sa kalsada. Pero nang umandar na ay siya namang pagdating ng isang motorsiklo. Sumalpok ang rider sa SUV. Actually mo titingnan natin yung lapses nandito sa may SUV. Kasi in the first place, hindi pa siya mabilis tumakbo. Pumasok siya agad dito sa inner lane.
Kasi alam naman natin na yung inner lane ay para sa mga fast-moving vehicles. Mabuti na lamang at ligtas ang 29 anyos sa rider na isang pulis na papasok na raw sana sa trabaho sa Ilocos Norte. Nagkaayos na rin daw ang biktima at ang driver ng SUV. Yung inner lane po natin ay para sa mga fast-moving vehicles, yung outer lane ay para sa mga slow-moving. Nagkarambola ang tatlong sasakyan sa tapat ng Magsingal Public Market sa Ilocos Sur. Sa CCTV footage, makikita ang pagbangga ng kotse sa isang motorsiklo at ang motorsiklo sumalpok din sa sinusundan na SUV. Nagtamo ng sugat ang rider. Nagkaayos din ang mga sangkot sa aksidente. Ayon sa PNP, dapat ay nasa 20 to 40 km per hour ang takbo sa mga sentro ng bayan para maiwasan ang anumang aksidente. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, maningning at makukulay na Christmas display atraksyon sa City of San Fernando, Pampanga. Atin yan dayuhin sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Christmas is in the air na sa City of San Fernando sa Pampanga. Nagningning ang buong Capital Town Plaza dahil sa makukulay na Christmas display mula sa Christmas Tunnel hanggang sa Christmas-inspired mini houses. Highlights din sa lugar ang giant teddy bear na sumisimbolo sa karaniwang Christmas gift at nagbibigay ngiti sa mga chikiting. Saan mang sulok sa lugar, ramdam na ang Christmas spirit. May artificial snow rin na in-enjoy ng bawat isa. Kailangan. Bakit? Kasi maraming stress ngayon. So para for the meantime, pag nakita nila yung nagkikislapan nating mga ilaw at nagagandahan nating pailaw dito, makakalimutan nila ang problema nila sa buhay. Kasi masaya dito sa amin, lalong-lalo na yung mga parol namin, nagagandahan. At syempre, hindi mawawala ang iba't ibang klase ng affordable foods na suwak sa panlasang Pinoy. Mula sa iba't ibang corn dogs, pizza and pasta, crispy foods, at syempre ang mango sticky rice. Binabalik-balikan talaga kasi pangmasa naman talaga yung mga presyo. Enjoy rin ang mga chikiting sa iba't ibang games na tampok sa lugar mula sa Kids Land, trampoline at inflatables, hanggang sa archery and shooting. Meron ding henna tattoo and face painting. First time niya kasing itatry ito. Gusto niya daw mag-Spider-Man. Tunay nga nakakaibang selebrasyon ng Pasko sa Pinas. Bukod sa masaya at makulay, worth to remember ang bawat sandali, lalo na kung kasama ang mahal sa buhay ngayong Christmas season. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pinay domestic helper na si Marjoret Garcia na pinatay sa Saudi Arabia inihatid na sa huling hantungan sa Dagupan City. Sundan sa report ni Russell Simorio. Bumuhos ang luha sa araw ng libing ng 32 anyo sa si Marjoret Garcia, ang Pinay domestic helper na tubong Dagupan City na pinatay sa Saudi Arabia ng kapwa niya domestic helper. Nakasuot ng puting damit ang kanyang pamilya na may nakasulat na Justice for Marjoret. Dinala mga labi ni Marjoret sa St. Gabriel Parish Church para sa misa. Sa sementeryo, hindi na napigilan ng kanyang mga kaanak ang labis na paghihinagpis. Ang katatawanan ng pagkamatay niya. Yan lang ang gusto ko. Ngayong nakahimlay na sa huling hantungan si Marjoret, umaasa ang kanyang pamilya na hindi kasamang mababaon sa hukay ang paghingi nila ng hustisya. Sabi ko, wag siyang mag-alala at anuin namin yung kaso niya para makamit ng katarungan. At yung mga anak niya, hindi namin siya pababayaan. Andiyan lang kami para sa kanila. Naulila ni Marjoret ang kanyang asawa at 2 anak na nauna nang nabigyan ng scholarship grant ng OWA. Nananawagan ng pamilya Garcia na samahan sila sa pagdarasal sa pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Makamit niya sana yung hustisya para sa kanya, yung ginawa sa kanya, sir. Magbayad yung may sala po, sir.
Nauna nang sinabi ng OWA na tinututukan nila ang kaso ni Marjoret sa Saudi Arabia. Patuloy pa rin po nasusuporta ang OWA sa inyo hanggang sa makuha po natin yung mga inaasam po natin, lalo po yung mga request po nila. May mga request po sila na maiuwi yung mga gamit at patuloy na at antabayanan yung sa kaso niya. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Pamamaril sa isang kandidato sa bayan ng Aguilar itinuturing na election-related incident ayon sa Pangasinan PPO. May report si Claire Lacanilaw. Itinuturing ng Pangasinan Police Provincial Office na election-related incident ang nangyaring pamamaril sa Barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan na ikinasawi ng tumatakbong chairman na si Arnel Flormata. Bukod sa politika, iniimbestigahan din ng otoridad kung may kaugnayan ng insidente sa kanyang trabaho bilang supervisor ng isang kumpanya. Itinuturing na rin na area of concern ang barangay. Base po sa memorandum po ng ating national headquarters, ang mga ganitong insidente po na kapag ang biktima ay barangay officials o tumatakbo bilang barangay officials ay maaaring ilagay natin sa election-related incidents po. So sa ngayon po, sa rekomendasyon po kanina na pagpupulong po ng ginawa ng Pangasinan Police Provincial Office, ito po ay inilagak po natin at napagkasunduan po na ito po ay may lagay doon sa tinatawag na election-related incidents. Ngunit nilinaw ng PPO na hindi pa ito aprobado ng Provincial Joint Security Control Center. Nakatakdang isumitin ng PPO ang kanilang rekomendasyon sa PJSCC sa isasagawang command conference bukas. Nakatakdang pag-usapan ang mga itinuturing na areas of concern sa Pangasinan na binabantayan ng PNP at COMELEC ngayong eleksyon. Bukas po ay magkakaroon naman po ng pagpupulong ang PGSCC na kung saan irerekomenda po natin sa PGSCC na ang bayan po ng Aguilar at ang bayan po ng Malasiki ay mapabilang po sa areas of concern upang sa ganun matutukan po natin ito at ng kung sino man yung naging ulo o naging utak ng paggawa ng ganitong krimen ay atin pong tuluyan ng mahuli at matuldukan na po, lalong-lalo na po dito sa ating lalawigan. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Daan-daang senior citizens sa City of San Fernando sa Pampanga ang nabigyan ng libreng flu vaccine at COVID-19 booster shots para maproteksyonan laban sa sakit gaya ng influenza. Ayon kasi sa Department of Health, isa ang influenza sa mga nangungunang dahilan ng pagkasawi ng mga senior citizen. Mula January hanggang October 7, 2023, umabot na sa 7,884 ang naitalang flu-like diseases sa Region 3. 29% na mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Kaya raw puspusa ng DOH sa distribution ng flu vaccines sa mga rural health units. Number 1 priority natin, mga senior citizen. Kasunod po nito, yung tinatawag nating mga with comorbidities. Priority rin po natin ang pregnant women. And of course, yung ating mga health workers na exposed po sa diseases. Mahigit naman sa 19 million pesos na halaga ng marijuana ang nasabat sa COMELEC checkpoint sa Tabuk City sa Kalinga. Narito ang report. Nasa 156 piraso ng dried marijuana bricks at 20 piraso ng dried marijuana tubes ang nasabat ng otoridad sa COMELEC checkpoint sa Barangay Kalanan, Tabuk City, Kalinga. Nasa 19,920,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga. Ayon sa otoridad, imbes na huminto, lumiko raw pabalik ang driver ng van na may dala ng mga kontrabando. Naaresto ang suspect na residente ng Region 3. Kabilang din siya sa high-value individual. That is still under investigation kung saan ba niya balak dalhin. Pero considering na taga Region 3 siya, yung huling checkpoint ulit ay taga Region 3 din, yung mga 11. Tiniyak ng pulisya na walang makakalusot na iligal na droga sa Cordillera kahit paabala sila sa nalalapit na eleksyon at undas. Arestado ang 3 sospek sa isinagawang bypass operation sa Narvacan, Ilocos Sur. Mahigit 400,000 pesos ang halaga na nakumpiskang shabu at marijuana. Nakarecover din ang otoridad ng cellphone at 24,000 pesos cash sa mga sospek. Malawak galing sila sa NCRA. Yung isa na nahuli is from Tondo, Manila. Isa naman is from Bulacan. Aside
from dito sa transaction nila sa dito sa Narvacan, pupunta pa sila ng Abra. Kaya ang napili nilang transaction area is Narvacan para mas madali yung kanilang transaction. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Sa iba pang balita, presyo ng tradisyonal na atang sa Ilocos Norte nakaambang tumaas habang papalapit ang undas. Ang detalye sa ulat ni Gab De Luna. Kilala ang atang o alay sa Ilocos Norte bilang food offering sa mga yumaong mahal sa buhay. Paniwala ng mga matatanda na kapag tataboy ang atang ng mga masasamang espiritu. Hindi ito nawawala tuwing araw ng mga patay, kasama ang bulaklak at kandila, dahil bahagi na ito ng tradisyon ng mga Ilocano. Pero si Aling Mila, hindi raw masamang espiritu ang kinatatakutan ngayong undas, kundi ang pagtumal ng bentahan dahil sa pagtaas ng presyo ng atang at iba pang native delicacies o kakanin. Malaking diferensya po kasi yung mga paninda natin na pang-undas medyo talagang tumaas. Malulugi naman kami nung hindi namin tataasan. All the prices, itong tagapulot, yung malagkit, miski dahon ma'am, nagtaas pa. Tumaas ng 5 hanggang 10 piso ang mga atang at iba pang native delicacies. Ang pop rice o busina dating 25 pesos, ngayon ay nasa 30 pesos na. Ang linga naman na dating 20 pesos, ngayon ay nasa 30 pesos na. Ang pilais na dating 15 pesos, ngayon ay 20 pesos na. Habang ang mga sangkap tulad ng dahon ng saging na dating 15 pesos per kilo, dumoble na ang presyo. Dumoble rin ang presyo ng molasses o tagapulot mula sa 60 pesos per kilo na ngayon ay nasa 120 pesos na. Tumaas daw ang presyo ng mga sangkap sa paggawa kaya tumaas din ang presyo. Pero ayon sa mga mamimili, minsan lang naman daw sa isang taon ang undas kaya bibili pa rin sila. Habang ang ilan, magluluto na lang daw ng sariling atang. Sakripisyo natin kasi once in the blue moon, sabi nila sa isang taon, isang beses tayong pupunta. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Sa pag-arangkada ng Round 2 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament, bumawi ang LPU Pirates kontra sa JRU Heavy Bombers. Kinailangan pa ng extra 5 minutes ng LPU upang talunin ang JRU. Sa nalalabing 2.8 seconds sa laro, may pagkakataon pa si Marvin Jonicio ng JRU na masungkit ang panalo. Pero binutata siya ni Sean Umali para sa 87 deadlock going to overtime. Umakyat sa 7-3 win-loss ang Pirates habang bumagsak sa 6-4 standing ang Heavy Bombers. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kaanak ng mga yumaon na inilibing sa Roman Catholic Cemetery, binigyan ng 6 na buwang palugit para ma-claim ang buto ng mga namayapa. Sundan sa report ni Russell Simorio. Maaliwalas at maayos na ang likurang bahagi ng Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City na dating bahain. Tuloy-tuloy ang development project sa sementeryo ilang araw bago ang paggunita ng undas. Pero ang problema ng St. John the Evangelist Cathedral na namamahala sa sementeryo, ang dami pa rin ng mga buto ng mga yumao na hindi pa nakiklaim ng kanilang mga kaanak. Kaya nagbigay ng 6 na buwan na palugit ang pamunuan ng sementeryo. Yung mga hindi na talaga makiklaim, we will give them about 6 months pa pagkatapos ng undas na ito. Ilalagay na namin lahat doon sa mass grave. Nagsasagawa rin ng character investigation ang pamunuan ng sementeryo para sa mga makikinabang sa ginawang mass grave. Dito kasi ihihimlay ang mga buto ng mga yumao na hindi mailipat sa mga nicho dahil sa kakapusan sa pera. May mga nagsasabi, paano yung mga mahirap na walang maibayad? Kung talagang mahirap, bibigyan namin ng libre. No? Pero of course, we have to make sure na talagang mahirap. Samantala, nakalatag na ang schedule of mass ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Mismong si Archbishop Socrates Villegas ang mangunguna sa misa sa November 1 at November 2 sa Roman Catholic Cemetery. Samantala,
puspusan na ang paglilinis sa sementeryo bago ang undas. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. 55 anyos na kandidato sa pagka-barangay chairman sa Bayambang, Pangasinan, patay matapos na maatake sa puso. Naka-alerto si Jasmine Gabriel Galban. Patay ang 55 anyos na kandidato sa pagka-barangay chairman sa Bayambang, Pangasinan matapos atakihin sa puso. Incumbent barangay chairman ng Bicol Norte ang biktimang si Jessie Abalos. Tuloy-tuloy raw ang pangangampanya ni Abalos kasama ang kanyang partido. Sa ikatlong araw ng kanilang pag-iikot, dumiretso pa raw siya sa isang lamay at birthday party. Kinagabihan, nakaramdam na raw ng kakaiba ang biktima kaya dinala sa pagamutan. Pero binawian siya ng buhay. Sa death certificate, lumalabas na hypertension ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Posible rin na napagod ang biktima sa pangangampanya ayon sa kaanak. Umuulan-ulan nun eh. Dumaan pa kayo ng ano, ma'am? Dumaan pa kami ng patay tapos yung sa birthday. Kasi imbitado naman siya, kaya sige, tuloy muna tayo doon sa imbitado kasi tawag ng tawag daw eh. Kaya pag ganyan kasi, pag may tumatawag sa kanya, kailangan gusto niya, puntahan niya. Kahit wala pang itong kampanyahan, basta may tumawag siya, pinupuntahan niya. Ayon sa Health Authority, isang serious condition ng hypertension. Ang pagkakaroon ng healthy lifestyle at balanced diet ang pinakamabisang sandata laban sa alta presyon. Yung sobrang pagod, ma'am, siguro po hindi sa nakaka-cause mismo ng hypertension, pero nakakapag-trigger po siya na lalo pong pataasin yung presyon ng dugo doon po sa mga taong mayroon ng hypertension. Samantala, sa panuntunan ng COMELEC, matapos mamatay si Abalos, tanging ang kanyang may bahay ang pwedeng humaliling tumakbo bilang chairman sa kanilang partido. Sa likod po kasi nung COC noon, Certificate of Candidacy, nakalagay doon kung sino yung ilalagay niya na papalit sa kanya. At limited lang po doon sa spouse. Nagsumiti na ng Certificate of Candidacy sa pagkabarangay chairman ang may bahay ni Abalos. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Makatindig balahibong horror house sa isang barangay sa Mariveles, Bataan, patok sa mga biyahero at turista. Silipin sa report. Agaw pansin sa mga biyahero at turista ang horror house sa Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan. Ang DIY horror house ay binuo ng mag-asawang Arnel at Rhea Bravo sa tabi ng kanilang bahay sa Sitio E Road. Iba't ibang anyo ng katatakutan ang ginawa ng mag-asawa, ngunit katatakutan na may halong paalala. Tulad ng isang lalaki na nakabulagta at napapaikutan ng police line na nagpapahiwatig na siya biktima ng aksidente. Ang nagkapaskil na paalala, don't drink and drive. Napaka-creative po talaga ng gumawa nito. Nakakatuwa po kasi ang daming magaganda talaga na akala mo totoo yung mga maskara. Todo kuha ng larawan ang mga bisita sa mga Halloween figure. Bukod sa Halloween images, may mga batang nakasuot ng katatakutang costume na nag-iimbita sa mga bisita na magpakuha ng larawan sa tabi nila. Sinimulan na mag-asawang Bravo ang kanilang pakulo noong 2015. Katuwaan lang noong una hanggang sa naisipan nilang gawin kada taon tuwing malapit na ang undas. Hanggang sa November 3, makikita nyo po ang aming display. Kaya iniimbitahan ko po kayong lahat. Libre po ang pagpunta rito, pero meron po kaming donation, hindi naman po sa pilitan. Yung donation po na yon, may patutunguhan naman pong maganda para po sa mga trick or treats ng mga bata. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, 62 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.